programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon, habang si Mrs. nabubulok sa kulungan, si Mr. naman nagpapakasasa raw sa ibang kandungan. Hirap-hirap ng buhay ko sa kulungan, tapos kakagawin niya lang yung asawa ko. Kapal ang mukha niya. Kung ako, di sana hindi ako pinatulan ng asawa niya. Babaeng humimas ng rehas, laban sa babaeng mapangahas. Mahirap nga po yung pinagdaanan niyo sa kulungan. Mas mahirap yung nandito sa labas. Wala silang hirap. Hindi ko masabi dahil baka Napapamukha ko sa kanya kung sinong walang hiya sa aming dalawa. Kaya nga ako nandito dahil handa na ako. Harapin na natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Sausawana! Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Face to face na! Pag-usap na tayo! Pula! Puti! Kalipati na naman! Ano ba yan? Harapin na ang problema! Let's go mga kapatid! Anong sabi nyo? Kayo dyan! Face to face! Huwag palikuran! Harapin na! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga kapatid! Kamusta? Kamusta po kayo? Isang babae ang nagdusa ng 5 taon sa bilangguan at sa kanyang pag-uwi, laking gulat niya dahil ang asawa niya abay may kasama ng iba. Hans, handa na ba ang ating mga sausawero dyan sa ating pag-uusapan? Nakot siyang ready na! Pati ang ating mga bisita mula sa De Ocampo Memorial College! Abay, B1 at B2, kakasaba kayo! At syempre, ang gumagabay at kasama natin sa araw-araw, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. At sa ating mga sausawero na nanonood, abay tutok lang kayo dahil simula na ang Tech Sausawan promo natin. Let's make it a come on! Face to face na! Sosorpresahin niya sana ang kanyang 4 na anak at asawa, pero siya pala ang nasorpresa dahil nadatnan niyang kainuman ni Mister. Aba, ang babaeng ipinalit sa kanya doon pa mismo sa bahay nila. Ano bang naging pangyayari? Pakikwento mo sa amin, Joy Perez. Pasok! Magandang hapon sa'yo, Ate Joy. Magandang hapon po, Chani. Naku, una sa lahat, gusto kong malaman, ano ba ang nangyari naman at ikaw ay nakulong? Bali na frame up po ako. Na-frame up ka. Na anong kaso ito? Drugs po. May kinalaman sa droga. Opo. Ilang taon kang nakulong? Bali na kulong po ako ng 5 taon at 2 buwan. 5 taon at 2 buwan. Opo. Matagal po yun. Opo. Dinadalaw kayo ng inyong mister? Dinadalaw niya po ako, bihira lang po pagka December 27, pagka birthday ko po. Okay.
Yung mga anak po ninyo, 4. Opo. Ang anak nyo, dumadalaw po ba sila? Opo, kasama niya rin po. Pero hindi dumadalaw ng bukod. Hindi po, magkakasama Pag po sila. nakakausap po ninyo yung mga anak nyo, noong mga panahon na nakakulong pa kayo, ano naman po ang kinukwento? Sinabi po ng 2 anak kong bunso na, ma, alam mo may pumupuntang babae dun sa kwarto. Hindi naman po ako naniniwala kasi Ilang taon tong inyong bunso na nagkukwento na bali ganito? 7 years old po. 7? Opo. Nako, o tapos po? Tapos hindi naman po ako naniniwala. Minsan sinasabi ko po sa asawa ko pag dumadalaw po siya doon sa Karingal, sabi ko po sa kanya na ito pa may kinukwento yung mga anak mo sa akin na may babae raw pumapasok. Anong sabi niya? Wala daw po. Biro-biro lang daw po ng mga anak ko yun. Kaya naniniwala naman po ako sa kanya. Naniwala ka sa Opo. kanya. Pero alam nila na lalaya ka. Okay. Alam din ng iyong mister. Opo. Alam niya. Alam niya rin Kayo po. ba'y kasal po? Pinaalam po ng... Kasal po ba kayo ni mister? Kasal po. Ano pangalan ni mister? Si Orlando Abrena po. Anong palayaw niya? Bali, Batigas. Batigas. Bakit Batigas? Batugan po. Batugan na matigas. Uy, meron na naman tayong natutunang salita, ah. I like that. Anong asawa mo? Batigas. Bakit? Batugan na matigas. Sino naman nagbigay ng batigas sa kanya? Bali, mga barkada niya po yata. Kasi alam na batugan siya? Opo. At kahit batugan siya, minahal mo pa rin. Opo. Oh. Siya po, Paano mo nakumpirma na meron na ngang iba? kasi Ano nga- yung eksaktong eksena pag uwi mo ng bahay? Kasi nung pag-uwi ko po nung 9:30 ng gabi, nung pagpasok ko po ng gate po namin, nakita ko po sila nagiinuman po, kasama pa Sinong po yung babae. sila? Yung asawa ko po, tsaka yung kabit po nung asawa ko. Paano mo nalaman na yun nga ang karelasyon ng asawa mo? Kasi may nagsabi po sa amin, kalugar ko po asawa mo. Tapos nung nakita po nga nila ako, dinedma ko po sila kasi niyayaya po ako ng babae na uminom. Oo. Diretso ang tanong, Joy, kilala mo yung babae? Hindi ko po siya kilala kahit kailan. Okay, so nung niyaya ka, Hindi ko po siya pinansin, dinedma ko po siya. pero nagpakilala ka na mister ni Batigas? Ay, misis ni Batigas? Alam niya na po siguro. Anong reaksyon ng mister mo nung nakita ka ni Batigas? Nakainom na po, parang na-shock po siya. Oo. Parang naguluhan po siya. Ay, andito na yung original na asawa. May ganon, may sinabing Parang ganon ganon. Oh. Tapos, tumayo ba siya? Hindi po, nakaganon lang po siya. Oh, Nakayuko. anong ginawa mo pagkatapos nun? Sabi ko sa kanya, ang kapalaman ng mukha mo, nandito pa yung babae. Nasaan ang mga anak niyo nito? Bali, yung 2 anak ko pong panganay, yung 2 anak ko po na malaki, nagko-computer po. Yung 2 maliit ko po, inaabangan po ako sa labas dahil alam ko nga po nila na lalaya po. Okay. So, ang tanong, inamin ba sa'yo ni Mr. Batigas na may relasyon sila talaga ng Opo. babae? Inamin. Gano'n Inamin. nakatagal daw? Matagal na raw po, 3 years. 3 years. So, wala nang pag-asa na magkaayos pa kayo ni Batigas? Kasi matigas po ulo niya talaga eh, kahit anong pakiusap mo sa kanya. Kaya pala talagang Batigas. So, hanggang ngayon, hindi nyo pa naaayos to. Hindi pa po. Anong gusto mong mangyari, Joy? Ang gusto ko pong mangyari, wag niya na lang po kami bubuluin. Ang tanong, may anak na ba sila nitong... Meron po. So parang nagbuo na rin ng pamilya. Pero Joy, tanggap mo rin ba na syempre baka naging mahina lang din ang iyong mister at hindi kinaya yung 5 taon na nawala ka? Kasi kala nga po niya, hindi na ako makakalaya, kaya siguro ganun ang ginawa. Ano bang sinabing taon na binigay sa'yo na ikaw ay makukulong? Wala po siyang taon. Basta depensa mo po yung sarili mo. Kailangan ka umupo ng witness stand. Okay, so bakit ka napalaya ng maaga? Umupo ako sa witness stand, bali dinipensahan ko po yung sarili ko. Binigyan po ako ng judge na acquitted. Acquitted ka? Opo. Bakit daw? Wala po akong kaso, wala po Wala akong kang kasalanan. So, ang 5 taon na yun na pagdurusa, nawalan ka pa ng asawa, nawalan pa ng ama, ang iyong mga anak, pagkatapos acquitted ka. Mamaya, tatanungin natin kay attorney kung paano namin ikaw pwedeng matulungan sa aspeto na yan. Pero sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ayon po sa kanya, abay dapat pa daw magpasalamat si Ate Joy dahil siya raw ang gumawa ng mga responsibilidad nito sa kanyang asawa at mga anak. Narito po
para magkwento naman ang sinasabing naging karelasyon ni Batigas. Narito po, si Sharon Labajos. Pasok! Sandali lang! Kapalukha mo! Kapalang pagmumukha mo! Mas makapal ka! Mas makapal ka! Mas makapal ka! Ha? Ha? Ikaw ang makapal! Diretsahang tanong, Sharon, alam mo ba na may asawa si Orlando? Opo, Chang. Alam mo. Opo. Ano ang nangyari at pumatol ka sa kanya kahit alam mong may asawa? Ay, hindi naman po kasi mapipigilan yung ano eh. Si Ha? Kaya mo patunayan yan? Sandali lang, ano Ayaw ang hindi patunayan yan? mapipigilan? Ha? Anong hindi, Hindi ako papatunayan ng kasama. mapipigilan? Ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ng puso. Ano nga bang naging pakiramdam na yon ni Ate Sharon kay Kuya Orlando at napatibok ng matindi ang puso niya? Sigurado kung gusto niyong malaman, kaya tutok lang. Ito ang Face to Face. Paano ngayon ang magiging sitwasyon niyo ni Orly? Sa akin po wala namang problema kung makikipag-iwalay siya sa akin. So hindi na kayo magkasama? Ngayon po magkasama po. Magkasama pa rin. Oh, akala ko ba ang sabi mo, handa kang tanggapin? Opo. Bakit? Ano bang naging desisyon ni Orly? Makipag-text daw sawa na para sa pula. Text F pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Mga kapatid, si Joy nga po ay nakulong ng 5 taon at laking gulat niya ng pag-uwi niya. Ikaw na, Sharon, ang kasama ni Kuya Orlando. Inamin ba niya na meron siyang asawa? Opo, at saka alam ko po na nakakulong nga. So alam mong may 4 din siyang anak? Mhm. Okay. Okay, kung dapat kang pagpasalamatan ni Joy, anong Dapat nga magpasalamat pag-aaruga? ka pa sa akin, hindi kita Pagka umaga po, Hindi pagka maaari. umaga po, ano, Oo. pagka umaga po, lalo na't papasok sila. Oo. Ay, pinagluluto ko na po ng babaunin nila. Okay. Bakit may nabanggit ang mga bata o may narinig si Ate Joy na sinasaktan mo daw Eh, ang mga kahit bata? naman po sino, kahit naman po ako magtanong sa mga bata, o bakit sinasaktan ba kayo ng tita nyo? Ganon din po sinasagot sa akin. Mhm. Pero Sinong hindi po tita? totoo. Tita nila, yung asawa po ng tito nila. Ate Sharon, ang tanong ko, nagawa mo bang saktan ang mga bata? Kahit Hindi po. isang beses, pinalo. Sinungaling. Okay, hindi. Sinungaling. Hindi po. Kasi sabi mo Okay. pala kanina eh, So, sinungaling ka. balikan lang din natin muna sandali para maliwanag, Sharon. So, nung sinagot mo si Orlando, niligawan ka, syempre, di ba? Sinagot mo. Nagsama kayo. Okay. Saan kayo tumira nun? Sa bahay po nila. Oh, tigas ang mukha. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa bahay kung saan nakatira si talaga Joy mukha mo. dati Aha. at si Orlando. Bakit hindi mo sinabi kay Orlando na wag na lang doon? Baka pwede naman sa ibang bahay. Ay, Diba? hindi po kasi Tama. po. Kasi nga po maliit po yung bahay namin noon eh. Okay. Ngayon lang po napagawa. Pag gusto mo may paraan. Kumbaga, nung minahal mo si Orlando, minahal mo rin yung kanyang 4 na anak. Opo. Tapos, Tapos sasaktan ko? Ha? Sinabi yung pwede nga lang ang bata dito, dinala ko so eh. doon kayo Ay, tumira sino? sa bahay. Huwag kang Sinungaling ka. Sandali lang. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sharon, hindi mo ba naisip na darating ang isang araw na Ako, nakulong lalaya lang ako pero hindi ako si sinungaling. Joy? po yun. Napagandaan ko na po yun. Paano mo Napag-usapan napagandaan na- yun? Pagka oras na lumaki ang asawa niya, sabi ko sa kanya, hindi mo ko kailangan palayasin, kusa akong aalis dito sa bahay. Alam ko yung pinasok ko, alam ko yung lugar ko. Paano ang bata? Paano ang relasyon ninyo? Yun nga po eh. Yun nga po, yun lang naman pong iniisip ni Orly, kaya hindi po siya, Salamat hindi ka, po hindi pa pwedeng kita hindi siya dinimanda eh. doon sa amin Di kami matulog kasi kaya yung kaso hinahanap mo. po siya ng anak ko eh. Pero kayong pakulong, So- gustuin ko. Hinahanap po siya. Okay. Ang anak nyo ay ilang taon na? pa nga ako eh. 2 taon. Babae o lalaki? Lalaki po. Lalaki. Matalino pa naman.
Sa iba-ibang babae, di Paano kami ngayon nakasubo. ang magiging sitwasyon nyo ni Orly? Sa akin po, wala naman Salamat pong po problema sa akin, kung, hindi kita kung kinakasuhan. makikipag-iwalay siya sa akin. So, hindi na kayo magkasama? Ngayon po, magkasama po. Magkasama pa rin. Oh, akala ko bang sabi mo, handa kang tanggapin. Opo. Bakit? Ano bang naging desisyon ni Orly? Hindi po kasi, sa akin, pag pumunta siya dun sa bahay, nandun yung bata eh. Okay lang, kahit kung uuwi siya naman sa asawa niya, okay lang din. Eh kaso nga po, dun, lagi pong doon sa bahay umuwi. Pero attorney, dun lang muna tayo dun sa parang sinasabi ni Joy na wala siyang kasalanan, na frame up lang siya, pero siya ay nakulong po ng 5 taon. Paano po ba natin pwedeng tulungan si Joy sa problemang niyang yan? Yung mga nakukulong tiyang ami at ultimately ay sila ay napapawalang sala o na-quit. Meron po tayong ahensya na nasa ilalim ng Department of Justice. Ito po yung Board of Claims. Na sila po ang nagproproseso na yung mga ganitong mga klaseng mga napawalang sala at napatunayang hindi nagkasala at na-quit nga, ay maaari silang magkaroon ng claims against the government. Kung entitled po siya, ay sa aking palagay ay may makukuha po siyang mga benepisyo o kaya ay parang pera yata or compensation for O parang, that matter. konting tulong doon sa nangyari ngang napatunayan na siya ay wala pong sala pala, parang ganon. Tama po yun, Tiangami. Naririnig natin kanina, nagkokomento si Ate Joy at sinasabi niyang pwede kong idemanda si Sharon. Pwede po ba niyang gawin yon? Opo, dahil po merong pag-amin si Sharon kanina na nung ibinahay siya ni Mang Orlando doon sa mismong conjugal dwelling nitong ni Mang Orlando at saka ni Joy. So papasok po sa criminal concubinage ang nagawa ni Mang Orlando at tuminditaw mistress itong si Sharon. Kaya't bukod sa si Mang Orlando ay maring masangkot sa criminal concubinage ay maging itong si Sharon ay pag napatunayan ay maaari rin pong maparusahan, Tiangami. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Mga kasausawan, saan ba kayo sa palagay ninyo? Sa babaeng nakulong o sa babaeng nakulong sa puso ni Kuya Orlando? Nako mga kapatid, narinig niyo ang katanungan ni Chang. Abay, kailangan nating magdesisyon, pula ba o puti? Taas ang mga placards! Chang, sa unang round ng ating botohan, malinaw na sinasabi ng mga sausawero at sausawera na si Joy ay not guilty. At ang sinasabi naman nila ay baka daw dapat siguro kung talagang gusto ni Sharon humiwalay na nga. Abay, siyang magsabi kay Batigas. Yan ang ating botohans. Sabi mo kanina, Sharon, ginampanan mo yung pagiging ina sa mga anak ni Joy. Inalagaan mo sila, minahal mo, inasikaso mo, at hindi mo sinaktan. Pero gaano katotoo na sinasabi na wala naman daw katotohanan na ginampanan mo ang lahat ng yan, o pagiging ina sa mga anak ni Joy. Dahil siya raw ang nag-alaga sa kanyang mga apo habang wala ang kanilang ina. Narito po para magkwento ang ina ni Kuya Orlando na si Aling Yolanda Abrena. Pasok! Aling Yolanda, ano po ang ginagawa ni Sharon sa inyong mga apo? Ang sabi po niya, inaalagaan niya, minahal niya, hindi niya sinasaktan. Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi po totoo. Hindi totoo yan lahat. Puro Bakit mga po? kasinungalingan, mga pinaggagawa nila. Ako lahat ang tumaguhin sa kanila. Bakit hindi po ninyo nagawang tanggapin si Sharon nung nakarelasyon po ng inyong anak? Alam talagang hindi ko tatanggapin yan dahil may asawang tao yung anak ko. Ngayon, maaanoan niyo ba ako? Yung ginagawa nila? Okay. Hindi naman totoo yan eh. Yung asawa niyan, lagi yan ang So bakit nga ko. kaya hindi nagawang tanggapin ni Aling Yolanda si Sharon at bakit hindi siya sang-ayon sa mga sinasabi mo na di umanong ginawa mo? Ang ibang paliwanag po ni Aling Yolanda, pakatutukan nyo. Dito lamang po sa Face to Face.
makulong yung asawa ko si Joyce. Wala akong kasama, mga anak ko. Naghanap din ako lang kahit kaligayahan. Kahit pa. Ang tanong ngayon, Kuya Orly, at gustong malaman ng ating mga kasausawan, anong meron si Sharon na wala kay Joy kaya nahulog ang loob mo? Facebook sausawan na mga kapatid. Maria Luisa Navarro. Hello, Chang Ami. Lagi ko pong pinapanood ang F2F. Napakaganda at higit sa lahat, nakakapagbigay ng aral. Chang Ami, andito ako sa Germany. Isa rin ako na may problema dyan sa Pilipinas. Sana pag uwi ko, mabigyan niyo ako ng panahon o oras. Ito ay tungkol sa lupa. Tinanggalan kami ng karapatan sa naiwang lupa ng nanay ko. Chang Ami, regards na lang po kay Hans at sa magagaling na trio Tagapayo, and God bless you all. Ngayon, si Ate Yolanda, ang ina ni Orlando. Okay po. Kailan po sinabi sa inyo ni Orlando o kailan po ninyo nalaman na may relasyon sila ni Sharon? Nalaman ko na lang po yun. May nagsabi po sa akin sa tindahan ko na. Oo. May babae na doon sa kwarto ng anak mo, ng Aha. manugang mo. Pumunta ngayon ako. Inabutan ko nga sila, pati yung... Kinausap po ninyo ang anak ninyo. Anong sinabi po nyo? Naku, ma'am, hindi ko kayang anuhin yung anak ko dahil minumura pa ako. Ako pa minumura, inaaway. Yung mga anak po, bakit po nasabi ninyo na kayo ang nag-aalaga? Sa akin po yan, nagkakautang-utang ako ng mga 5-6 para mabuhay rin sila. Paano po ninyo nasabi na hindi naman inaasikaso ni Sharon? Talagang hindi po inaasikaso yan. Kailan na lang po yan eh. 5 taon po nakakulong to. 2 taon na rin yung anak niya. Aha. O di ilang taon, samantalang maliliit pa lang yan, pinanganak pa lang ako na po ang nagpalaki. Pero Ate Yolanda, una't-una pa lang po talagang hindi ninyo tanggap si Sharon. Talaga hindi naman po, dahil may asawa nga po yan. hindi naman Ba't po siya niya papatol? pinapasok Total, kahit na sabihin ko na nakakulong yan, paano mo gagawin mo? Bakit mo pinatulan pa? Aha. Sabi ko, nakakulong yung asawa at 4 ang anak. Diretsa ang tanong, Hindi mo Sharon, nga alam ba Ano, ng hindi nanay mo mo kilala eh. itong pakikipagrelasyon mo kay Orlando? Ano po? Hindi mo nga kilala ng bali, utusan. Nung nakilala na ba nila si Ngayon nga lang Orlando? nakilala. Mas nauna nilang November kilala 21, ngayon ng nanay ko nakilala. kaysa akin yung si Orly po. Okay. Tanggap ba nila si Orly? Wala naman po siya na magagawa nun kasi nung nalaman niya na talagang buntis na po ako nun. Buntis na po ako. Kahit magalit man po yung nanay ko, nag-iisang anak ako eh. Kaya, siyempre, susuportahan niya pa rin ako. Alam mo, pabayaan niya So saan ka kumukuha ng pagkakakitaan mo, Sharon? Ngayon po, Oo. sa ngayon, ano po, nagtitinda-tinda po akong siomay. Sa ngayon. Mga kasawsawan, aminado po siya na may pagkakamali ang kanyang anak na si Sharon, pero wala raw karapatan ng sino man nga na apihin at pagtulungan ang kanyang anak. Narito po ang ina ni Ate Sharon na si Aling Susana Labahos. Pasok! Magandang hapon po, Aling Susana. Nabanggit po ni Sharon na nag-iisa po siyang anak. Opo. Kailan po ninyo nalaman na sila na ni Orly? Ay, wala na po. Ang nalaman ko nung nagbuntis na po siya, ma'am. Hindi ko nga po alam, nandun pala yung nakatira sa kanila eh. Si Orly po ay walang trabaho, Nay. Paano po niya mabubuhay ang sa isang apo? Eh, pwede na rin po yun dahil may diskarte ako. Marunong din ako maglalaba-laba. Alam mo ba kung ano yung diskarte mo? Pati yung anak ko, nagtitinda-tinda po ng siumay. Bakit nga ba niya nagawang maghanap ng iba? Kay Sharon na nga ba siya mas masaya? Siguro, oras na para alamin natin kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman. Narito po, si Orlando Abrena. Pasok! Kukuha ka pa ng 2 babae, hindi mo nga kaya Nay, sandali lamang po. Nay, sandali yung magkakaunawaan kung gaganyanin po ninyo. Alam mo ka mo. Ang lalaki na ng anak mo. Mahiya ka naman. May kain ka na.
Okay, sandali lang. Kuya Orlando, ano ang nangyari gumaganyan ka pa. at nagawa mong kalimutan ang nararamdaman mo kay Ate Joy at nagawa mong buksan ang puso mo sa ibang tao? Kasi ganito yun. Nung makulong yung asawa ko si Joyce, 2006, sa loob ng 2 taon, 2008, nung nagsama kami ng Sharon. Siyempre, sa pagkakulong niya, wala akong kasama, mga anak ko. Alam mo kasi hindi na ako lalaya. Kahit pa paano, maghanap din ako lang kahit kaligayahan, kahit pa paano. Pero hindi po ba ninyo Hindi naisip, na sa kaligayahan. pero Mang Orly, hindi po ba ninyo naisip na nung naghahanap kayo ng kaligayahan, ay araw-araw lungkot, pasakit ang nararamdaman ni Joy sa loob ng kulungan at pagmamahal lang ninyo ang nagbibigay ng lakas loob sa kanya? Ang tanong ngayon, Kuya Orly, at gustong malaman ng ating mga kasawsawan, anong meron si Sharon na wala kay Joy kaya nahulog ang loob mo? Abangan ang sagot ni Kuya Orly. Pakatutukan nyo, dito lang yan sa... Naging maligaya naman po sila. Habang yung mama ko po nagduduto sa loob. Hindi niya po alam kung anong pinagdadaanan ni mama. Sana nga po siya na lang nakulong eh. Hello mga kasawsawa, kahit siya nga lagi ko nanonood ng face-to-face araw-araw. Nag-enjoy po ako din sa mga episodes ko na nagagawa po ng face-to-face kasi po may mga natututunan po tayong lessons na pwede po natin i-apply sa mga buhay natin. And hindi po siya titinan sa violence po niya pero din po sa lessons na nare-resolve saka po sa mga issues po na nabibigyan ng solusyon din. And sana po patuloy po tumaas po yung ratings ng show po ninyo para po patuloy po tayo makapag-resolve po ng mga iba't ibang kaso ng mga kapatid natin na may mga problema po sa buhay. So yun lang po and more power po sa face-to-face. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalaya, Dr. Ariel Recto Davalus, Nail Necessity, Hand, Foot and Body Spa, Necessity for your body and soul, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance, your business and fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Yon ang mahiwagang tanong, Kuya Orlando. Ano ang nakita mo kay Sharon at bigla kang na-in love sa kanya? Wala naman. Parehas lang naman sila eh. Oh. So, inaamin nyo naman po talaga na kasi gusto nyo ring maging maligaya. Oo, tsaka may mga kasama yung mga bata sa mga panahon na wala pa siya. Tsaka ano na rin eh. Nagkaroon na rin kasi yung buhay na pagmamahalan namin, kaya napilitan na rin akong... Napilitan ka. Na patirahin sa bahay. Ang anak po ninyo, Mang Orlando, ay 4. Kayo po ay ama na inaasahan ng 4. Ngayon po may nadagdag pang isa, 5. May responsibilidad po kayo sa mga anak ninyo. So alam po ba ninyo na yung inyong anak ay graduate na? Yung panganay po. Oh, naka-attend po kayo. So ano pong sinabi nyo sa anak nyo? Anong dahilan? Bakit hindi kayo nakapunta? Ayaw rin ng anak ko dahil nga... Ayaw mo lang pumunta. Dahil nga may ibang pupunta. Dahil wala kang alam. May ibang pupunta? Sino pong ibang pupunta? Nanay ko, kaya kung sinong... Mang Orlando, nagugulat po ako. Ibig sabihin, bukod sa akin, may... Sa partido namin, may ibang pupunta naman. Kung hindi nanay ko, kapatid ko, kung sino ano.
Dahil nga po sa naging desisyon ni Mang Orlando na maghanap ng iba, meron po talagang labis na nasaktan at napabayaan. At ang hangad nga po niya, Mang Orlando, ay makausap kayo ng masinsinan para po malaman nyo rin kung ano ang naging damdamin niya sa naging desisyon nyo. Narito po ang panganay ninyong anak na si John Oliver Abrena. Pasok! John, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ikaw ba yung graduate? Opo. Anong sinabi ni tatay sa'yo? Bakit hindi siya nakapunta? Hindi niya po talaga alam yun na graduate na po ako. Kasi wala po talaga siyang alam. Ni elementary po, high school, hindi niya po alam na graduate na po ako. Tanging pambawal na po talaga binibigay niya. Sinali talaga yung 20 peso at pambawal. Kakasya ba yun? Ako na nga lahat na nag-aano din. Malaki pagkukulang niya sa akin magkakapatid, lalo niya kay mama. Anong naging reaction nyo dyan? Nung umuwi, si tatay, nandun na si Sharon. Nung nakita po namin sila, kala lang po Ilang namin... taon ka na nun? Nung mga 16 po or 7. Nakita po namin sila kasi kala namin po, bisita lang po ni Papa. Hindi po pinabayaan lang po namin. Tapos, nagtaka na po kami bakit araw-araw na nandun, hindi na po umaalis. Hindi mo sinubukang tanungin si tatay mo? Wala rin naman po mangyari, hindi naman po kami pakikinggan eh. Kahit ano po naman sabihin namin magkakapatid, hindi kami pakikinggan yan. Bakit sa palagay mong hindi kanya pakikinggan? Kasi hindi niya na po kami nakasikaso simula po nung nawala si Mama. Sa palagay mo ba, nung kasama niya si Sharon, naging maligaya siya? Kung naging maligaya naman po sila, habang yung mama ko po nagdudusa sa loob, hindi niya po alam kung anong pinagdadaanan ni Mama. Sana nga po siya na lang nakulong, hindi na si Mama. Huwag mo rin namang sabihin yan, John. Kasi kahit paano, tatay mo pa rin siya. Tatay mo pa rin yan. Tatay ko nga, wala namang ginagawa, kundi matulog lang, kumain. Yun ba ang kadahilanan kung bakit nagsusumikap ka sa buhay, John? Susumikap po ako para po masuklihan ko po yung ginawa ng lola ko kasi hindi dahil po sa lola ko, wala po kami, hindi sa labas po kami natutulog, hindi po kami nakapag-aral magkakapatid. So ang nagpaaral sa inyo ay ang inyong lola? Lola ko po talaga tumayo bilang pangalawang nanay ko, simulat sa pulpo. Isang mahalagang bagay na nakita natin dito, mga kasawsawan, ay yung importansya ng pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay at yung pinapaalam kung ano ang nararamdaman natin. Nais namin kayong tulungan dito sa face-to-face. Nais namin na maayos pa ang pamilyang ito at nais din namin na malaman mo pa, Mang Orlando, ang iba pang sama ng loob ng iyong anak nang sa ganon, maunawaan mo rin kung saan nanggagaling ang lahat ng galit niya at sama ng loob sa iyo. At marahil, kung paano nga dapat pang ayusin. Dahil nga sa ngayon, may anak ka na kay Sharon at may anak ka kay Joy na dapat mong bigyan ng pagmamahal at suporta. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, masasagot ang lahat ng mga problemang yan ng ating mga bisita ngayong hapong ito. Opo. Kaya nga lang po ako bumalik dyan sa bahay nila kasi para sa mga... Sa makatuwid, talagang gusto mo nang hiwalayan. This is the second time daw eh. Second time, second chance. So kung gusto mong hiwalayan talaga, Legal lang. ilagay mo sa lugar. Ilagay mo sa legalidad. Ha? Okay, may grounds ka. Anong grounds mo rito? For legal separation, sexual infidelity, dahil unang-una, nagsasama sila at may anak. Kung hasang-ayon kami sa ginagawa niyo, para kami rin ang tutulak sa inyo, ilublob kayo sa kasalanan. Hindi mangyayari po yon dahil po ang gusto namin magkaayos. At ang pag-ayos na yun ay nasa legal na aspeto
sa moral at sa relihiyon po ay tama sa mata ng Diyos. Na kayo, Ayun, kahit Alto. paano, i-exercise niyo po yung paglambo sa kanya. Hindi ho, I mean, pagdating po sa Siguro nga ho, dahil hindi pa niya, Nananalangin ko pa nga yan. Naku, Diyos ko pa ako, magbago naman lahat ng mga ano. siguro po dahil hindi pa niya alam yung mga implikasyon ng mga bagong batas ngayon. Attorney Acosta, matapos po yung counseling, paano po kaya natin pwedeng matulungan si Joy dito po sa kanyang problema? Para sa akin, Chang, bagaman nandun ako na talagang ang isang pamilya ay dapat mabuo. Subalit, may mga circumstances rin na dapat nating isaalang-alang. Kung ang pagsasama ng mag-asawa ay lalong magiging dahilan upang maghirap, di lamang ang kalagayan ng mag-asawa, kundi maging ang mga anak. Sapagkat una, nung siya ay nasa loob ng kulungan sa loob ng 5 taon na hindi man lang siya nadalaw ng kanyang asawa na si Orlando. Ito isang sa pananaw ko'y tandisan ng pag-abandona ng isang lalaki sa obligasyon niya sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Pangalawa, yung pagsama ni Orlando sa isang babae at yun ay ibinahay pa niya sa sarili nilang pamamahay, ito pa rin ay isang ground na upang ngay magkaroon ng batayan itong si Joy upang hiwalayang legal itong si Orlando sa pamamagitan ng grounds on sexual infidelity. Ito ang mga options na maaaring gawin ni Joy upang sa ganun naman ay magkaroon siya ng relief, magkaroon siya ng ginhawa sa pamumuhay, hindi bilang may asawa, kundi ito'y mga itinatadhana ng batas na dapat niyang kunin, dapat niyang ikonsidera. Tiyang amin. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Naalala ko po, Dr. Camille, ang madalas ninyong sinasabi na ang ama ang siyang nagtuturo sa anak kung paano dapat magmahal ang isang anak. At madalas din na sinasabi ninyo na kapag may nakikita ang anak na problema sa kanyang ama, ay dalawa lang ang bagay na pwedeng mangyari. Pwedeng magaya niya ito o piliin niyang ibahin ang magiging direksyon ng kanyang buhay. Sa naging pag-uusap po ba ninyo ni John, nakita ninyo na mas pinili niyang ang maging iba? Unang-una, sa isang bata na ganito na miserable, nakikita niya na kung tutuusin isang masamang impluwensya ang nakikita niya sa kanyang ama. Pero anong nasa utak ni John? Gusto ko po mag-aral. Gusto ko po sana may ayos yung buhay namin. Gusto ko na sana makatapos ako para sa ganoon matutulungan ko ang aking ina. Dahil hindi po niya nakita kung gaano kahirap ang nangyayari sa nanay niya. So nakikita niyo na bagamat na nandun yung hindi magandang reaksyon ni Aling Yolanda, pero pinipilit niya bilang isang lola, mapunan yung pagkukulang niyo, Mang Orlando. Pero hindi po sapat lahat yun eh. At siguro maging mas mataas po ang ating pagiging kahit paano maging spiritual kayo. Dumalangin kayo sa Panginoon na matulungan kayo magbago. Kasi kung magbabago po kayo, maiiba po lahat. Yung mga desisyon nyo ngayon na ayaw nyo pa magsama, ayaw nyo na magkaroon pa ng ganitong klaseng commitment sa isa't isa para may ayos ang inyong buhay, mababago po lahat yan kung kayo po mismo ang mag-uumpisa nito. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Father, nakakalungkot mang isipin pero madalas nating naririnig ang daing ng bawat tao na sinasabi, tinatanong ang Diyos, bakit ako? Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Bakit may mga ganitong paghihirap sa buhay ko? Paano po kaya natin bibigyan sila ng lakas ng loob na maunawaan din na talagang kailangan ng matinding panalangin sa mga oras na ganito ang problema at pagsubok sa ating buhay? Unang-una po siyang dapat unawain natin na ang Diyos ay hindi nagdanais na mapariwara tayo, mailagay tayo sa hindi maganda sitwasyon sa buhay. Dahil alam natin ang Diyos ay ang pag-ibig. Pero sino po ang gumagawa ng ganitong sitwasyon na kung saan tayo napapariwara, tayo'y sumusuong sa mga kamalasan,
ang tao mismo. Dahil po tayo'y tumatalikod sa kanyang kalooban. Tayo'y tumatalikod sa kanyang batas. Kaya po siya, kailangan po natin ang pagdasal po para mabuo muli ang relasyon ni Orlando at ni Joy at matapos po ang relasyon ni Sharon at ni Orlando. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong trio tagapayo. Sa ating mga bisita, ilang beses nating narinig yung salita na pagbabago. Narinig natin yun kay attorney, kay doktora, kay father, Mang Orlando. Pero, nakakalungkot isipin, minsan, kinakailangan pa na may magandang o merong mangyaring hindi maganda sa ating buhay bago natin sabihin, handa na ako sa pagbabago. Ito na po ang punto sa buhay ninyo na pinapakita sa inyo ng Diyos na kailangan niyong baguhin ang buhay po ninyo. At si Ate Joy din, may hinahangad na pagbabago sa buhay niya. Ang magkaroon ng bago at maayos na buhay. Hindi lamang para sa iyo, Joy, kundi para sa mga anak mo. Dapat kunin mo yung lakas ng loob ni John na pinipilit niyang makatapos ng pag-aaral para magkaroon siya ng mas bago at maayos na buhay. Ano ngayon ang desisyon mo, Joy? Sa akin lang po, ayos na po yung ganito, magkaibigan na lang po kami. Masaya na po ako sa buhay ng mga anak ko. Basta kapiling ko lang po sila at sila nanay. Yun lang po. So tuluyan ka nang makikipaghiwalay sa kanya? Opo. Tanggap mo ba ang desisyon na yun, John, ng iyong ina? Yun naman din po yun sa akin. Kung ano po yung gusto ni Mama, yun din po yung para sa akin. At sa ikabubuti po ng mga kapatid po namin, yun po yung desisyon ko. Pero John, naging malinaw din ba para sa'yo na ama mo pa rin si Mang Orlando at kailangan mo siyang respetuhin at mahalin bilang ama mo? Alam kong masakit, John, pero mas magiging madali para sa'yo ang mas bigyan mo siya ng mas mahaba pang pangunawa at pagmamahal siguro. Mang Orlando, lahat po tayo may kailangang gawin sa buhay para po tayo'y umasenso. May proseso po yan. So pansamantala po, hindi na kayo magsasama ni Sharon. Tama po ba ako sa pangunawa? Na yun ang desisyon mo, Sharon. Matanggap mo naman po. Basta yung anak ko po sana lang din. Pag gusto ko, pag hinahanap po yung papa niya na gusto mo umakyat sa taas, sana po, okay lang din sa kanya, kay Joy. Kasi, gahanap din naman yung anak ko ng tatay. Mahaba po itong pagdadaanan ninyong pagbabago, Mang Orlando. Maswerte pa rin po kayo. Alam po ninyo kung bakit? Kasi nabigyan pa ho kayo ng pagkakataon. Mang Orlando, meron pa ho ba kayong nais sabihin sa inyong anak na si John? Gagawin ko naman bumalik sa kanila. Sana matanggap nila ako, mga anak ko. Kahit na hindi asawa ko, mga anak ko na lang. Patawarin niyo ako, anak, nay, asawa ko. Yun lamang po. Hangat namin po na matapos natin pag-usapan ng inyong problema ay magkaroon na po talaga ng pagbabago sa buhay ninyo. At yan ang ipagdadasal po naming lahat. Maraming salamat. Amina na po tayo mga kapatid. Mahalagang aral na naman po ang ating natutunan ngayong hapon. Hindi po masama ang maging masaya. Subalit kung may ibang taong nagdurusa dahil lamang sa ating mga hinahangad na ligaya, dapat lamang na ito po'y ating pag-isipang mabuti. At kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat paglalaanan ng oras, malayo man, o nariyan lang siya. At ang pinakamahalaga, ninakaw man ng oras ang inyong pagsasama, meron pang mahabang buhay para mamuhay ng mas masaya at mas maayos. Siguraduhin mo lang na handa kang mabilanggo sa piling ng ating Diyos Ama. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day,
ang mundo ay isang malaking bilangguan. Hindi ka magiging masaya at malaya kapag sa puso't isipan mo ay may kumukonsensya. Gusto ko lamang pong batiin syempre ng happy birthday si Loida, ang aking kaibigan. At maraming salamat din kay Tita Vilma Alvarez, dun po sa librong kanyang binigay sa akin. Nasaan na ba si B1? Ayan, maraming salamat dyan sa libro na pinadala mo, Tita Vilma. Thank you very much at nais ko rin ibahagi sa inyo. Napakaganda ng librong ito. Abay, marami kayong matututunan. Salamat din po kay Mrs. Joanne Alvarez Bernales. Dahil po, naku, yung inyong anak ay talagang, yung aking hiling ay dinala si Cholo. Salamat, salamat. At salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Thank you din, Dance Squad. Sa'yo din, B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga certified sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa ating pong mga bisitang nagpaunlak ngayong hapon, maraming salamat po. At syempre, pwede pa rin po kayong mag-upload ng inyong mga video greetings and comments sa aming pong fan page, ang Face to Face on TV5. At sa Twitter din po, pwede po ninyo akong sundan. Ang aking pong account ay Perez Ami at si Hans Mortel, si Hans2. Ako po muli ang inyong pamansang kapitana, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes sa Barangay San Agustin, Malabon City. Sabi niya malandi ako. Ang malandi ako, may magawa ka? Magkapatid, magkaribal, iisa ang lalaking kanilang minamahal. Wala kang kwentang kapatid. Obligasyon nga bilang asawa ko na pong gumagawa. Ang sabi lang naman, kunin mo yung sweldo. Hindi naman sabing aswangin mo yung asawa. Mas matimbang ba si lalaki kaysa sa sariling ate? Wala po na nag-away kami tungkol sa asawa niya. Hindi ko na po siya kapatid. Kapatid ay kapatid. Saka huli-hulihang hininga natin, kapatid pa rin yan. Kaya ko po siyang patayin para lang